kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na mga paghahayag ng aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan na isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Magandang umaga, Pilipinas. At sa buong daigdig, ito ang pangatlong chapter na pagsasaysay ko sa inyo. Ang pamagat, ano yung unang pamagat? Solution. Alright, yung Sa pamagat, problema ng daigdig. solution para malutas ang problema ng daigdig. Dahil nagkakagulo kayo, sabi ko sa inyo, napakagulo ninyo. Kailan pa maayos itong gulo-gulo na ito? Kung ipagpapatuloy nyo yung alam na ninyo na hindi naman tumatama iba. Sabi nila, wala, hindi tama. Magkagulo talaga kung hindi tama ang ipinapatupad nyong mga batas. Andan nyo So, mag-isip kayo dahil sasabihin ko sa iyo ngayon, Diyos lang ang makakalutas lahat ng problema ng mundo sa pababaraan ng kanyang batas na 10 utos. Kung matupad ang sangkatauhan, yung 10 utos, sinasabi ko sa inyo, ititigil na niya yung kaguluhan na ginawa niya sa buong daigdig. Talagang siyang gumulo raw sa inyo. Diyos ang gumulo. Dahil sa dami ng mga makasalanan. Sige nga, isurvey nyo. Total, marunong kayong tao, matalino kayo. Mag-survey kayo kung ilan pamilya ang tinatawag na gumawa ng mali. Kamo kayo pag-asawa ng asawa na hindi asawa. Bilangin nyo kung gaano karami para malawan nyo na yan ang batayan ng Diyos. Bakit siya'y galit? Kaya itong mga sakit na ito, ipinairal niya ang mga sakit na yan. Kahit na yung hindi kagalingan na sakit, ginawa niya yan. Dahil sinabi niya sa akin mismo, magpapasapit ako ng sakit na hindi mapapagaling ng mga dalubhasa. Wala sa Biblia na. Dahil nag-uusap kami ng harap-harapan. Ngayon, itong mga sakit na ito, na problema nyo, na hindi mapagaling ng mga dalubhasang doktor, ay na scientifico. Nangyayari na ba? Kaya ang mga scientifico, gumagawa ng solusyon para maresolba yung kaso. O kailan pa? Nangamatay na maraming tao. Naresolba na ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo Lalong lumalay kaguluhan. Lalong lumala. Kaya ito nga sinasabi ko sa inyo, pakinggan nyo sana. Kagaya na sinabi ni San Pablo, na isinasamo niya. Ako rin, nagsusumamo sa inyo. Nabaguhin na ninyo yung batas ninyo at gumawa kayo ng batas alinsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sinabi niya mismo sa akin, gumagawa kayo ng batas na hindi alinsunod sa kanyang kalooban. Okay na. Kaya yan ang dahilan. Anik sila pahamak na marami dahil yung batas ninyo lalong nagpahirap sa mga tao. Alright. So, ito ngayon ang bilin ko umpisan ko na. Dahil yun ang sabi ng Diyos. Basahin mo. Jeremias 3:15. Diyos ang may sabi ito hindi ako. Doon pa. At bibigyan ko kayo ng
3:15. Ayun nga, 3:15 yun, ni Remyas. 3:14. 15. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak. O, yan lang. Bakit kayong pinababalik? Anong klaseng pagbabalik? O, linawin natin. Okay, hindi kayo nagtatanong. Ang tanong ko, sagutin ko rin ha, saan kayo manumbalik? Manumbalik kayo Sa saway. sa Kanya, dahil anak tayo lahat ng Diyos. O, kita na. Manumbalik tayo sa Kanya. Anak tayo lahat eh. Nilalang tayo. O, sabi, alam niyo kung ano, ang lihim yan? Ito, yung kaluluwa niya, malaki. Yung espiritu niya, malaki. Hinati-hati niya yun. At ibinigay sa mga tao yung espiritu niya. Kaya yung espiritu natin, Kanya yun. Okay na. Yan, hiwaga na hindi nyo alam. Isang tuldok lang yan. Diyos, isang tuldok. Nagmula sa isang tuldok. O, hinati-hati niya yung tuldok. Dumami. So, ano sabi niya? Kayo'y manumbalik. Kayo'y mga tumatalikod na mga anak. Dahil ako'y asawa ninyo. Ano yung asawa? Material ba na asawa o spiritual na asawa? Ano ang asawa kasi? Kapareha. Partner. So, kapartner niya tayo. Dahil yung kaluluwa natin, galing sa Kanya. Kagaya, simbolo ninyo ng Valentine's Day. Yung puso na kalahati, malagyan ng kalahating puso, dinabuo. Parang ganoon. So, para mabuo, yung pagka-Diyos niya, manumbalik tayo sa Kanya. Dahil tayo rin ay mga anak na Diyos, gusto niya tayong makapiling. Asawa, kung tawagin sa material, pero yan ay kapartner o kapareha o kalahi. O, dan ninyo, kalahi niya tayo eh. Anak tayo ng Diyos. Dangala lang ang problema. Ang Diyos ay nilikha niya ang dilim at liwanag, di ba? Alright. O, alam nyo, yung creation, dilim at liwanag, nilikha niya. Ibig sabihin, yung dilim, mga kademonyuhan. Yung liwanag, kabanalan. So, sino ngayon ang nilikha niyang maghari sa kademonyuhan? Hindi ba si Satanas? Bakit ginawa ng Diyos ito? Sinabi ko na sa inyo sa mga una pa yung Facebook ko eh. Para lang siya gumawa ng pelikula. Tandaan nyo ha. Siya ang promotor sa lahat na ito. At tinitingnan niya kung sino ang matuwid at sino masama. Parang nanood lang siya ng pelikula. Pero bandang huli, mababalik din tayo sa Kanya. Dahil gumawa rin siya ng bida na siya si Jesucristo. Para kung sino naman na maniwala sa Kanya, hindi mapahamak, hindi ba? 3:16 ng San Juan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun na. Yun ang plano ng Diyos. Kahit naggawa niya dilim at liwanag, at kayo sumapi na sa liwanag, lahat tayo makabalik na sa Diyos. Ang pamamaraan niyan ay si Jesucristo. So, parang gumawa lang siya ng isang pelikula na pinapanood niya. Tandaan nyo. Ngayon, gusto mo malaman yung pinag-usapan namin? Alam mo, sabi ko, Ama, lahat ba ng bida kailangan mamatay? O, pelikula yun, ha? Dahil may mga bida na namamatay. Mayroon din bida na hindi namamatay. Kagaya ni Moises, bida, hindi namatay. So, si Jesus, siya bida at namatay. At maraming bida pa na namatay. Supporting actor, kung tawagin, supporting actor. Marami din namatay.
So, get yun na sinasabi ko. Ngayon, sa pamagitan ni Jesucristo ngayon, na inilagay niyang bida, namatay. Alright. Ngayon, bakit siya namatay? May dahilan bakit siya namatay. Dahil mahal niya ang tao. Tinubos niya ang tao. Sa madalit sabi, ayaw niya na tao'y mamamatay. Dahil kapatid niya lahat ng tao eh. Kaya lang ang kapatid niya, nangaligaw-ligaw. Di ba? Kaya yung pagkaligaw na yan, yan ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos. Dahil nilabag nila ang 10 utos noon pa, noong panahon pa ni Moises, hanggang ngayon. O, sino yung mga tao ng karakter na kapanahon ni Moises? Hindi ba Israel? At naghalal siya ng kasama niya sa Malacanang o Senado, doon sa bundok na Sinai. Hindi naman niya kayang pamahalaan ng buong daigdig mag-isa niya. Kaya nag-alal siya. Alam niyo ang nag-alal? Nag-musyon ng mga tao. Nagrekomenda sila ng mga taong matalino dahil yun ang hinanap ni Moses. Isang taong matatalino na may kakayahan na mamahala. Dali niyo sa akin, sabi niya, at gagawin ko silang pangulo. So, appointed lang yan. Hindi eleksyon. Tandaan nyo, dalang eleksyon. Sabi ni Miranda, taya daw. Bakit nga ba? Bakit pinipili nyo yung tao na mamili na ilalagay niya? Wala namang kamalayan yung tao kung yung taong yon ay talagang tunay na maglilingkod. So, yan ang nangyari. Nagpasimula ang gulo. Tandaan nyo yun din ang tinuligsan ni Jesus noong panahon niya. Dahil lahat ng mga taong marunong na ilagay na sa posisyon, pero anong ginagawa nila? Di ba tinuligsa sila lahat ni Jesus? Nandun sa Matthew. Na sinabi niya sa kanya maalagad, hindi mangyayaring kayo'y kaputan na sa libutan. Dahil ako'y kapuputan. Dahil papatunayan ko na masama ang kanilang mga gawa. Doon nagalit ang taong bayan kay Jesus. Dahil ibinulgar niya yung lihim na ginagawa ng tao. Tandaan nyo Ako naman, alam ko naman na marami kayong lihim na ginagawa na hindi nyo sinasabi Kaya lang, ang gusto ng Diyos, magmaliglaw na kayo. Kahit na kayo makasalanan. Nagbibigay siya ng tinatawag na kondisyon para masolusyonan ang problema. Basahin nyo. Isaias 1:18. Paulit-ulit na lang ito. Yan ang unang alok niya sa mga taong makasalanan at patatawarin niya kanilang kasalanan. Basta manumbalik lang kayo. Ang tawag ninyo, God and sinners reconcile. Get nyo? Pa-English pa kayo. Hindi nyo maintindihan. Bakit? Hindi ako marunong English, pero naintindihan ko. Basahin mo na. Yan ang reconciliation. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan na maging tila mapula ay magiging maputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. See? Ang liwanag, di ba? Makikasundo na sa Diyos, makikreconcile na sa inyo. Yun, binanggit niya doon sa Isaiah 57, 19, 20. Madalas niya, bagitin niya sa ibang bibig ng mga propeta. Pero hanggang ngayon, wala pang nagbago. Wala nang propeta Sabi niyo, wala nang propeta. Dahil di kayo maniniwala sa mga propeta. Kaya ang mga propeta, lihim na naghayag sa amin. Kaya ito na sinasabi namin sa inyo. Ito rin po, isa sa dapat nilang gawin. Isaiah 1:16 hanggang 17. Basahin mo muna yung sinabi ko para magkakarima.
Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matawag na tumataan sa walang hanggan. 20. 19:20 de Isaiah 57. Aking nilikha ang bunga ng mga labi. Kapayapaan, kapayapaan sa kanya na malayo at sa kanya na malapit, sabi ng Panginoon, at aking pagagalingin siya. O, see? Makikasundo na lang kayo sa Diyos. Reconcile to God, sabi ni Pablo. Kami ang kasangkapan na ginamit ng Diyos para pagkasunduin na ang gobyerno at taong makasalanan. Dahil yun ang pangako niya sa bibig ni Isaiah. Kahit na makapal pa mukha mo yung kasalanan mo, patatawarin ka. Ito pa po, dagdag po natin to sa day 6. Sige. Day 6 ng Isaias. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong magawa sa harap ng aking mga mata. Maglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. O, yan ang payo ng Diyos. Pinapayuhan tayo yan eh. Pero ayaw nyo yung payo ng Diyos, ayaw nyo kanyang saway, kaya yan na. Dahil inignore nyo yung Biblia na siya ang nagtuturo sa atin na matuwid na aral. Dahil yan ay binigay niya sa bibig ng mga propeta sa iba't ibang salin ng lahi. Noon pa hanggang ngayon. Nakita na. So anong gawin natin para pagalingin niya tayo? Oh, nandun naman sa bibig ni Jeremias. O kaya kay Moises. Deuteronomio 10:12. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. Ayun. Payo lang eh. Wala namang hatol eh. Pinapayuan lang namin kayo. Sinusumamo. Gaya sinabi ni Pablo, kami nagsusumamo. Na kayo'y magbalik yung na sa Diyos. Ito rin mo. At ngayon, Israel, Pilipinas, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. So, ayan na solusyon. Ikabubuti natin kung sumunod tayo sa batas at palatuntunan ng Diyos. Ano yung batas ng Diyos? Ayun, 10 utos. Ano yung palatuntunan niya? Magsamba, mga karalan, mga turuan, mga palalahanan. O, kita na, yan ang palatuntunan. Mga karalan, magturuan na isa't isa. Makinig kayo at bumasa ng Ebanghelyo. Yon ang sabi. O, sa Apokalipsis 1:3. Apokalipsis. Doon naman sa Kawikaan 5. Yung pakikinig. Mas maganda rin makinig sa Ebanghelyo kaysa makinig ng TV. Sige. Apokalipsis Kapitulo 1 talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahon malapit na. Ano yung panahon na malapit na? Ano yung nasusulat dyan sa Biblia? Mga batas at palatuntunan. Basahin nyo at ganapin ninyo para maging mapalad kayo. Hindi sinabing masasawi kayo, mapapama kayo. Mapapalad kayo pag binabasa nyo at sinasagawa ninyo yung binabasa nyo. Bakit? Dahil nagmamadali siya, nagalit niya kasi. Dahil mula pa ng panahon ni Moises hanggang ngayon, mula pa ng panahon ni Jesucristo hanggang ngayon, wala pa raw nagbago. Sabi ni Pablo, wala. Kahit na isa. Sa panahon po natin ngayon, meron pa ba? Meron ba nagbabago ngayon? Wala pa nagbago eh. Ayun, nakita doon. Narinig ko naman yung tumitilig sa babae doon sa Amerika. Ang bata-bata pa, talino. Alam niya ang tungkol sa Diyos. Kayo, alam ba ninyo ang tungkol sa Diyos? Anong pangalan yung babae na yun?
Wala nga po, hindi ko mahanap yung Alright, pangalan hindi niya. nilagay yung pangalan niya. Dahil baka magalit ang marami at aabangan siya sa daan. Alright. Sige, basahin mo. Yan po. Yan mo, yung binagit ko kanina. Deuteronomio Kapitulo 10, talatang 12. At ngayon, Pilipinas, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Alright. Isang araw lang naman na binigay paglilingkod, di ba? 6 na araw tayo magtatrabaho. Kaya huwag kayo magla-lockdown para makapagtrabaho yung tao, para kumita, para kahit na araw linggo, hindi na siya kikita. Meron siyang kakainin. Hindi magkukulang. Tandaan nyo ha. At yung arawan, ibigay nyo linggo-linggo. Huwag yung marami kasi na nagtatrabaho, lingguhan na sweldo, yung iba hindi nakapagsweldo, kaya ganyan. Dumadami yung magdanakaw, pag wala na makain, magnakaw na, ganun. Magawa ng paraan, pagdanakaw, para meron siyang may tusto sa araw na hindi nyo bayaran na sweldo. Dahil dyan, kung basahin nyo sa lumang tipan, galit ng Diyos sa mga taong nagpapatrabaho na hindi nila binigay ang sweldo sa mga taong arawan. Tandaan nyo ha. Sa dami kong binabasa, nakalimutan ko yung lugar na yon. Nasa Isayas. So, hanapin nyo bilang mag-aaral ng Diyos. Para sa ganun naman, meron kayo ma-share sa mga tao. Tandaan nyo ha, na bawal lahat yan. Kaya na yung pub 6, bawal yan. Tandaan nyo ha. Kaya na yung nagpapautang ng mga, ano sabi nila, yung manang kamotor. Ano yun? Yung nagpapautang? Loan. Hindi, yung anak kamotor Eh, na Muslim. Ay, 5-6. Yun! Yan ang matindi. Bawal yun, tandaan nyo. Malaking kita nila yan. Kawawa yung mga tao na arawan kinakapos. Dahil yun ang ginagawa nila dahil yung iba hindi nakapagsisildo. So, ito ang dapat nyong ayusin sa inyong pamamahala. Pagsimbahin nyo ang tao, ayon doon sa Exodo 20, 7 araw. Ang binigay ng Diyos, 7 araw, 6 na araw ka lang magtrabaho. Sa 7 araw, magsimba ka, mag-aaral kayo ng Ebanghelyo, magturuan kayo sa isa't isa. Sabi ni Pablo, nandun sa Hebreo. Ito po, sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 25. O, si, Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, na lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. ano yung araw? Yung araw ng kamatayan ninyo. Mabatanda na kayo. Malapit na kayo magpahinga. So, pagbuti nyo mag-aral na Ebanghelyo, magbanal na kayo. Dahil walang makarating sa langit na hindi banal. Tandaan nyo, may checkpoint doon. San Pedro, pag hindi ka banal, ibabalik ka sa lupa. Yan ang lihim ng karunungan na dapat nyong matutuhan. Pero kasabihan, marami na nakakalam dyan, na San Pedro ay bantay pinto sa langit. Walang makakapasok kung hindi yung nakalista ang pangalan nila sa langit. So ngayon, magpalista na kayo. Para mayroon na kayong reserve seat. Bakanting upan para sa inyo o baka tahanan. Dahil yun na sinabi ni Jesus doon sa San Juan 14, sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Sa bahay na... Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin.
Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. O, kundi gayon. Ano yung kundi gayon? Kundi kayo salangsangero, kundi kayo tulisan magnanakaw, babaero, lalakero, Hindi kayo scammer, pilosopo. sindikato, kundi kayo sindikato. Lalo-lalo na yung mga mahilig mamiloso po. Mayroon kayong bahay na nihanda ni Jesus sa langit. O, kundi gayon. Bakit hindi na puno yung bahay sa langit? Dahil hindi kayo nakapasok eh. Yung nireserva ni Jesus na bahay ninyo, naging bakanti. Parang housing project na ginawa ni Jesus sa langit eh. May pangapangalan na yung bahay. Ay, kundi gayon na sinabi ni Jesus. Kundi kayo salangsangero, kundi kayo babaero, kundi kayo tulisan. Di sana nakarating kayo doon sa pinaghanda ko sa inyo na bahay. Reserve. Marami po kasing hindi nakakapasa sa paghukom. Alright. Kasi So, nasabi- ngayon, ano sabi ng Diyos? Anong payo niya? Nandun sa Isaiah. Ang pilayo niya, magbago na kayo. Magsisi na kayo. Isaiah Kapitulo 57, talatang 15. Hmm. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog at matayog na tumataan sa walang hanggan ng pangalan ni Banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. O, di? Kaya yung pagsisisi, gawin na ninyo. Dahil kasasabayin kayo sa langit. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako. Saan ang mataas? Ano no, ang taas niya? 500,000 miles ang layo niya sa atin. Napakataas. Paano kayo makarating doon? Kung hindi kayo magsisi. O ano sabi niya? Ako'y nakatahan sa mataas sa banal na dako. Nakasama niya lahat na nagsisisi. O kita niya. Bakit hindi kayo makarating doon sa langit? Dahil hindi kayo marunong magsisi. Magbago na kayo. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan doon sa Efeso 5:20. Peso Kapitulo 5, talatang 20. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo O sa bakit Diyos kayo nating dapat Ama. magpasalamat? Dahil buhay pa kayo hanggang ngayon. Pagpasalamat kayo dahil binibigyan kayo ng pagkakataon magsisi. Hindi pa tayo pinapatay lahat. Hindi kamukha ng panahon ni Noe. Ang pagpatay, isang iglap. Okay na. Isang kisang mata, patay lang ng tao. Ngayon, ang pagpatay niya, individual, isa-isa. Kaya may pagkakataon pa kayo magsisi. Alright? So, anong sinasabi niya sa madalang kasulatan? Ang dami. O doon sa Efeso 5:1. Kayo ngay magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Kita nyo, ang ganda pa niya. Mga anak na minamahal, tularan nyo ako. Magbanal kayo. Para gayon. Hindi naman humato ng sisi. Ayun, sabi ni Pablo, magsitulad kayo sa Diyos. At eto po, tuloy natin. Sige. At magsilakad kayo sa pag-ibig. Kita na. May pag-ibig yan ba yung papatay? Pag-ibig ba yan? Magpabakuna, pag-ibig ba yan? Sabi niyo, pag-ibig? Nakakabatay pala. Ano ang klaseng pag-ibig yan? Traidor. Tandaan nyo huwag kayong maging traidor. Pag-ibig kayo, patapos na mamatay yung binabakunan nyo. Alright. Sige, tuloy mo ba? At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Ano yung pag-ibig ng Kristo? Tinubos niya yung buhay, ang makasalanan kayo, may tinubos ba kayo? Wala pa kayong tinutubos Pero pagkukulan nyo sila ng pag-ibig. Ng buong puso. Sige, tuloy.
at ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili na hain at handog sa Diyos. O, kita na, buhay ang binigay niya. Kayo, hindi na kailangan yung buhay niyo dahil marumi yung buhay niyo. Hindi kayo pwede tumubos eh. Maglinis kayo, makasakali. Matubos niyo ang kapwa niyo. O makagawa kayo ng mabuti sa kapwa niyo para matubos niyo sila. Sa mamagitan ng mga sakripisyo ninyo. Ituloy mo. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gayang nararapat sa mga banal, Kasakiman? Kasakiman sa lapi. tagahamanan, Gahaman sa salapi. ganit, Maalis nawala sa inyo yan. Tularan nyo si Kristo, hindi sakim sa labi, hindi natukso ni Satanas. Kayo, natutukso kayo ni Satanas. Alam namin yan, kahit hindi nyo alam, hindi sabihin, alam namin na kayo natukso na. Ito rin mo pamuasa. o ang karumihan man o mga mangmang na pananalita, O yan, maalis daw sa inyo. Kailangan matalinong panalita. Yung pakikinabangan ng tao. Hindi yung mga mangmang na panalita na walang kabuluhan. Ito rin mo. o ang mga pagbibiro na di na ngararapat, kundi kayo'y magpasalamat, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga O Diyos-Diyosan. yun. Yung masakit sa pera, masakit sa sugal, lahat ng kasakiman maalis daw sa inyo. Yan sabi. Ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Oo. Diyos. Yung matakaw sa lapi, may mamanahin kayo sa karya ng langit. Wala, tandaan nyo. Tuloy mo. Huwag kayong madaya ng sinuman na mga salitang walang kabuluhan. Huwag kayong madaya na sino man ha. Dahil matatalino kayo. Kamu kayong batas na yan. Na pinapairal ninyo. Di ba kayo nadaya? Bakit umayon kayo? So, maliwanag ka. Nadaya na kayo yan. Nadaya kayo dahil natapalan kayo na salapi. Parang ganun ba? Hindi ba bawal yan? Rule of law. Huwag kang tatanggap ng suhol. So, para hindi kayo madaya. Tuloy mo. Huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Kung nagbago na kayo, kayo ang ilaw ng sanlibutan, kaliwanagan, hindi kadiliman. Okay na. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Maliwanag ha. Anak ng kaliwanagan, siya si Kristo at ang kanyang mga apostol at lahat na sumampalatay sa kanya, kaliwanagan. Pero pag sumunod kayo sa patakaran ni Satanas na sinasabi yung babae na nagsalita doon sa Amerika, batang-bata pa, ano sabi niya? Hindi nyo maiwasan ang hatol ng Diyos kung ganyan ang ginagawa nyo. Dahil sinusunod nyo ang protocol ni Satanas. Yun nga po sabi niya, sinusunod daw nila yung mga batas ng demonyo. Maliwanag Diablo. yun Hindi lang ako pala nagsasalita. Babae, tapang, hinahangaan ko siya. So, ganun din sana kayo katapang na makipaglaban ng katuwiran ng Diyos. Huwag kayo makaduwag. Alright. Paglaban nyo ang katuwiran ng Diyos, yun ang sinabi ng Diyos kay Pedro naman. Doon sa Pedro 2:9. Hari na kayo nakaposisyon na kayo So, makahari na yung kinalagay nyo. Kaya lang, para bang nag-ani sa inyo ang kademonyuhan, huwag naman ganun. Kabanalan, dapat kadyosan. Dahil yung sinabi niya kanina, tularan nyo ang Diyos, di ba? Idinindin po niya sa mga mababatas na mayroong citizens arrest at isang araw daw ay aarestuhin kayo ng sambayanan. Meron po talaga yan, citizens arrest. Nagaganap na. Nagaganap na raw po. Sabi Yung niya ay sa tinatawag babae. na quarantine, arrest yun. Lockdown, nandun na. Hindi po yung mga namumuno, pwede pong arestuhin ng sambayanan kung talagang talamak na yung kasamang ginagawa. Talaga, mag-rally yan. Nako, wala kayong magawa.
kakaunti lang kayo, mas marami ang mamamayan. Magaganap na yung nakita ni Apostol Juan Evangelista doon sa Apolipsis na nagrally ang mga tao at gusto nila maghari ang Diyos. Pinagsisigawan nila, Viva Hallelujah! Maghahari ang ating Panginoon Diyos. Dinindin po ng babae sa napanood natin na maraming tao na ang nagising sa katotohanan. At matakot po kayo na kapag ang lahat ng mga tao ay nagsama-sama. Mabuti kung bababayin lang kayo. Kung halimbawa saktan kayo, Hindi po, kawa ano ba kayo? kung patayin silang lahat. Oo. Dahil pumaras na po yung mga tao sa mga ginagawa ninyo. Bakit? Mas marami ba bilang nyo sa taong bayan? Tandaan nyo na. Iilan lang po kayo. Tandaan ninyo. Kung matupad yung sinabi niya, na aristoy kayo ng bayan, mamamayan, wala kayong magawa. Kagaya na ginawa kay San Pablo, pinagtilad-tilad. O kung ganun po gawin sa inyong lahat ng mga mambabatas. Ngayon, yung babala niya, baka magganap. So, habang maaga pa, sinasabi ko sa inyo, magsisi na kayo. Ang sabi ni Juan naman, ni Uno Juan, magpahayagan na kayo ang kasalanan sa isa. Mangumpisal na kayo. Huwag kayong mangumpisal sa kumpisyonaryo ng pare. Yan ang pinaglaban ni Rizal, yung kumpisyonaryo ng pare. Kilala nyo po yung mamamayang Pilipino, handa po yung makipaglaban ng patayan. May paglaban lamang ang katuwiran at kapayapaan. Tandaan nyo po yan. Okay, at Marami tawag pong nila, lalabas na Andres Bonifacio. inherit freedom, minanang kalayaan, 7 araw, malaya ang tao. Alright, so, napakarali, tuloy mo ba sa doon sa peso? Kaya yung mga tatako na sa napi, ilalagay ng Diyos ang katulan lahat yan, tandaan nyo. May hukuman sa lupa, may hukuman sa langit. Ayun doon, nandun sa likod doon, La Corte Celestial. Sapagkat ang mga bagay na ginagawan la si lihim may mahalay, ay dito po pala tayo natigil sa 9. Sapagkat ang mga bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan, at Okay. katuwiran at katotohanan. O yan ang mga payo ni San Pablo na dapat niyong matutuhan. Ayaw niyo kasi magbasa ng Biblia eh. Kaya hindi kayo nababanal. Ituloy mo pa. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gaya nagawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. Sapagkat ang mga bagay na ginagawan la sa lihim ay mahalay na salitaan man lamang. Talaga. O yung tingnan niyo yung mahalay, yung binubulgar ni Miranda. Mahalay talaga yun. Eh, minumura na po silang lahat ni Nakakaya. Miranda. Gusto niyo ganun? Eh kung lahat po ng tao ay murahin na po kayo. Patay na Kawawa kayo, kayo. minumura pa kayo. Minumura na si Bongbong. Mumurahin kayo lahat. Pati yung babae senadora. Sino yan? 2. Kaya po sila Pia Cayetano, sila Gloria. Oh. Nakakaya kayo yan. Kung bulgar nila, pamurang ganyan. Ay, kung maraming tao na gaya niya ngayon, ano mangyari sa inyo? Maawa kayo sa sarili nyo. Dahil yun na sinabi sa akin ng Diyos, anak, huwag kang magalit sa kanila. Maawa ka sa kanila. Okay na. Bakit? Darating na talaga yung aristoy kayo lahat ng mga tao. Sabi nga ng Panginoon, kahabag-habag kayo. Huwag mo silang kagalitan, kahabagan mo sila, anak. Sabi niya sa akin, kaya kinahabag na ako sa inyo eh. Dahil lumilitaw na katotohanan. Marami na pong tao ang mga nagigising sa katotohanan sa mga ginagawa po ninyo. Kaunti lang bilang nyo sa Malacanang, tandaan nyo. Sabihin natin, 10,000 kayo katao sa Kung halimbawa, Malacanang. unahin nila kapitan, pagpapatay, tapos sunod mayor, Billion po. tapos susunod gobernador. O isusunod na kayo, mga congressman. O, see? Basta po nagkaisa ang taong bayan, wala po kayong magagawa. Kaya ako mismo, nagpapayo na sa inyo na magbaliklum na kayo sa Diyos. Sabi, Wala po kayong magagawa sa people power. Kapangyarihan ng mamamayan. okay? So hanggang dito lang, sasabihin ko sa inyo, dahil marami pa akong
ipangangaral sa inyo na dapat niyong tuparin. Kaya sabi ni Pablo, huwag ninyong kalimutan ang ating pagkakatipon. Kaya magbatas na kayo, napasambahin na lang yung tao at mag-aral tayo. Marunong kayo bumasa naman ng... Marunong kayo bumasa eh. Mga kayo, matalino kayo. Maintindihan nyo yung Biblia. Simple lang. Dahil ang Biblia, sabi ni Pablo, kaligtasan ng bawat mananampalataya. Roma, Ano po, ito po yung Kapitulo huling 1. Ano? Meron ka ba dadagdag? Opo, yung huling mensahe po ni Apostol San Pablo. Sige. Ito po sa Efeso 4, talatang 28 hanggang 32. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. O, yun. Bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. O, bakit kasi? Hindi ba nandun sa 10 utos yung huwag kang magnakaw? Kaya pairal na ninyo bata sa 10 utos. Ipairal ninyo ang pagsamba at pag-aralan. Magtayo kayo ng universidad na religion ang pag-usapan. Lahat ng pasto na buong mundo, likumin nyo para sa ganun. Magkaisa ng pag-isip ng pangangaral. Hindi magkakaiba. Dahil isa lang ang Diyos natin. Bakit nagkakaiba ang aral? Hindi ba ang Biblia totoo? Bakit lumilitaw ang sinungalingan? Nasa nangangaral? Yun ang sinabi ni Kristo doon sa Matthew 24:5. Iniligaw nyo kasi marami, kaya yan ang dahilan. Hindi naman nyo tinuturo na sila tumupad sa utos. Puro sila babayro, lalakero. Yan ang dahilan kung bakit nagaling kayo. Sige, tuloy. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. So, yung nagliligaw, para sa atin yan, tandaan nyo. Mas mabigat po ang parusa sa mga mangangaral ng banal na kasulatan. Kaya kayo kayo kapatid na relihiyoso, huwag nyo iligaw mga tao ha. May parusa yan, tandaan nyo. Yung po ang sinabi ni Apostol Santiago dito po sa Santiago Kapitulo 3, talatang 1. Sige. Huwag maging guro ang marami sa inyo mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. O, lalong-lalo na kung niluloko nyo mga tao sa pangangaral ninyo. At hindi totoo, managot kayo. Dahil yan ay may hukuman sa langit. Lilitisin kayo. Tandaan nyo. At ano ang nangyari sa inyo kung kayo nakatulan ng kamatayan? Pangalawang kamatayan, impyerno. So, habang maaga pa, makikasundo na kayo sa Diyos. Magsisi na kayo. Manumbalik na kayo sa Diyos. Hanapin nyo siya para mabuhay kayo. Ang payo naman ni Haring Solomon, Kawikaan 7:1. Ingatan lang ninyo yung utos ng Diyos at mabuhay kayo. Sige. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at timpukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. O, yun pala eh. Walang mamamatay. Kung mabait siya at mabanal siya, hindi siya mamamatay. Tandaan nyo hindi mahatulan ng kamatayan. Pero kapag ikaw makasalanan, kamatay. Tuloy mo. Ano po, sa Kawikaan? Oo. Tali mo sa iyong puso, ikintag mo sa iyong puso, sabihin mo sa karunungan, kapatid. Sabihin mo sa talino, asawa. Sige. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka, at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. O, anong mga kapatid na babae? Asawa. Mahalin mo yung kautusan. Maging asawa mo siya. Huwag mong kalimutan. Dahil sabi ni Solomon, kahit nasa ka pupunta, iingatan ka niya.
papandubayan ka niya. Bakit? Dahil maalala mo yung kabanalan eh. Hindi ka magiging tulisan kailanman. Alright, dahil nakatali na sa daliri, nakalagay doon, huwag kang manulisan, huwag kang mambabae. Di ba gano'n ang turo ni Solomon? Itali mo sa daliri para hindi mo makalimutan. Pag nakita ng babae, sister, kamo, huwag mo sasabihin, I love you, tututudo, with a preno. Ito po pinakamabigat. Sige. At huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. O sino yung Espiritu Santo ng Diyos? Yun. Hindi man si Kristo. Huwag niyo siyang pigatin. Dahil pag pigatin niyo siya, yung bait niya yon, magiging matapang na siya. Tandaan niyo, dahil binigkas niya dyan sa kanyang aklat sa Bountifan. Hindi ko na lang makita dahil hindi na ako makabasa. Basahin niyo nakalagay ito. Sino man na ayaw ako maghari sa kanila, dalhin niyo sa harapan ko at pupugutan niyo sila ng ulo. Yan yung kabagsik ng Panginoon ngayon. Pupugot na ng ulo ng mga tao matigas ng ulo. Tandaan niyo So, hindi ko binanggit yan kung hindi ko nabasa yan. Hindi ko na lang matagpuan. Tuloy po natin yung ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masama akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kasi, ganyan ang gawin ninyo para maganda ang resulta ng ating daigdig. Magandang kinabukasan. Balik mo sa 20. Ngunit kayo'y hindi nakatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya inyong pinakinggan, Tuloy. at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yan ang gawin ninyo. Huwag nyo kalilimutan yan. Itatak nyo sa ulo nyo Itako nyo para ni malis. Tamtax nyo. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan. O yan ang ituturo nyo sa araw na linggo. Pag nagpupulong lahat ng mga tao, dala tayo sa samba. Tanda nyo alisin na ang kasinungalingan, magbago tayo. Dahil yun ang sinabi ni Pablo sa Pilipos 2:1. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, Huwag kayo matamad na magsimba. Masigla kayo, dapat. Madaling araw, nandun na kayo. Para sa ganun, hintayin nyo yung Ama. Dahil bababa siya mula sa langit. dadating malapit na matapos. Alright, sige, tuloy mo. Kung mayroong anumang kaliwan ng pag-ibig, Ano yung kaliwan ng pag-ibig? Mga garalan. Magrespetuhan, maggalangan, magbanal na halik, sabi ni Pablo. Hindi yung halik na nakakwat, or lason mong halik. nakalabas ng pangil. Yan na nga po, lason mong halik. Porke nandyan yung kaaway mo ngingitin mo na ngingiting aswang. Alright, so banal na halik. Ang kailangan dyan Kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Ang linaw, di ba? Ang daming payo dyan, lalo sa kawikaan. Mag-aralin nyo mabuti yan. Napakagandang pag-aralin yung kawikaan ni Haring Solomon.
kahit na Haring David. Alright. So, hanggang dito lang. Magbasa na kayo, Biblia mula ngayon. Kayo naman nasa gobyerno. Magbatas na kayo ng 10 utos, ha? Umpisa na nyo para maalis na yung problema nyo sa buhay. Sa halip po na walang kabuluhang mga batas daw po ang igawin ninyo na labag sa kalooban ng Ama, ang gawin daw po ninyong batas ay ang 10 utos ang ipatupad ninyo na magawa po kayo ng batas na sa araw ng linggo, lahat ng tao sa buong Pilipinas ay sasamba So, sa lahat ng araw mga ng linggo. pabrika, lahat ng pagawaan, isara nyo lahat yan. Hindi maling malugi kayo ng isang araw. Huwag lang kayong malugi habang panahon. Ano po, mamili na lang po kayo dyan kung saan kayo malulugi sa habang panahon o sa isang araw lang. Okay? Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy po ng pakikinig ng mga tunay na aral ng pastor. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.